Marcos, kung hindi ka bababa sa pwesto mo, tatalon ako dito. Naku. Panoorin mo. Tatalon ako. Naku. Oh, matapos na lang yung video, hindi tumalon. Tapos na lang yung video, hindi pa tumalon. Sino tinatakot mo? Baliw talaga itong mga DDS talaga, no? Mga walang utak. Tatalon daw siya, hindi naman tumalon. Diba? Eh, nag-aantay kami. Ikaw may sabi. Ikaw may sabi tatalong ka. Eh, kala namin tatalong ka. Eh, si PBBM pa yung tinakot. Pag hindi daw bumaba sa pagka-presidente, eh, tatalon daw siya. Hindi, talon ka. Eh, gusto mo yan eh. Walang pipigil sa'yo. Ha? Ginusto mo, panindigan mo. Mabalian ka man. Eh, bahala ka, katawan mo yan eh. Pero dahil nga baliw mga pre, dahil nga baliw, hindi naman tumalon. Takot din pala. Diba? Takot din palang mabalian ng buto. Sa tingin mo ba pag tumalon ka dyan, eh, mapapababa mo si Pangulo or tutulungan ka ni Sara Duterte? Nako, ang dami na pong nagtanggol kay Sara Duterte, pero nung sila yung nagipit, dahil sa kapalpakan din naman nila, eh, wala naman tumulong sa kanila ng Duterte. Diba? Wala pong Duterteng tumulong sa kanila. Eh, sabi siguro ng Duterte, bahala kayo dyan. Mga aso-aso ko lang kayo, tatangan nyo kasi mga uto-uto kayo. Diba? So anyway mga pre, meron po tayong bibigyan na reaction ngayon. Itong patungkol dito kay Jamagno mga pre. Oo, may banat si Jamagno. Siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy, and kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Siyempre, may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan ang ating mga social media accounts. Sa mga bago nating subscribers dyan, ako maraming salamat po. At eto na po, atin po itong bigyan na reaksyon. Na lang yung mga anak niya dito sa Pilipinas. Na kung totoo man talaga na alam nila na walang kasalanan ang tatay nila at hindi ito deserve ng tatay nila, edi sana nanahimik na lang sila. Pero hindi. Ang ginawa ng abogada na one take lang daw sana, siya lang naman talaga yung naging rason kung bakit hindi makalabas on interim release ang tatay niya. Yes! Alam niyo bakit? Alam niyo bakit hindi nakalabas? Abogada daw kuno itong si Sara. Ang ginawa po ng mga DDS, siniraan yung ICC. Tapos ngayon, magre-request sila ng interim release sa ICC. Pero sinisiraan nila. Oh. Diba? Baliw nga eh. Wala kang utak din nag-iisip. Kung gusto nyo makalaya yung tatay mo, dapat tahimik lang kayo. Diba? Tahimik lang. Hindi yung pati ICC. Siniraan nyo na yung presidente ng Pilipinas. Hindi pa kayo makontento. Pati ICC, sisiraan pa. Ay, di baliw. Diba? Kasi siya po ang named reason. One of the named reasons bakit hindi talaga binigyan ng interim release si PRRD. Kaya natatawa ako na mag-a-appeal na sana bago kayo mag-appeal, ayusin nyo po muna at pagsalitaan nyo at pagsabihan nyo yung kapatid ninyo. May pa-appeal pa sila, no? Oo. Eh, mga baliw nga, hindi nag-iisip eh. Diba? Sabihin nyo pa, sumigaw pa kayo. Ibalik nyo si Tatay Digong sa Pilipinas. Tapos sabay ganyan, oh. Sabay ganyan kayo. Balik nyo si Tatay Digong sa Pilipinas. Alam nyo bakit? Hindi na isa sa dahilan bakit di nakalaya si Digong. Dahil nakita ng ICC na may connection pa rin si Digong, malakas pa rin si Digong, okay, dito sa mga tanga na Pilipino. Okay? Ibig sabihin, kahit paano may impluensya pa rin pagdating sa politics. Eh, pag pinalaya yan ng ICC, pansamantalang kalayaan, ano mangyayari? Babalik pa kaya yan si Digong o magtatago na? Dahil may kapangyarihan si Digong, may impluensya pa rin, posible siyang itago ng mga sumusuporta sa kanyang mga tangang DDS. Kaya hindi po yan papayagan ng ICC na magkaroon si Digong ng pansamantalang kalayaan kasi kahit paano may impluensya pa rin eh. Diba? Kung nakitaan sana yan ng wala na kung nanahimik lang sana mga DDS,
Sasabihin nyo, bring Duterte home. Bring Duterte home. O, yun po yung nakapahama kay Digong na kaya hindi siya nakalaya. Pansamantala. Dahil pinakita nyo na malakas kayo. Diba? May kakayahan kayong itago si Digong. Oh. Diba? Oh, ngayon, gets nyo na. Kayo din yung nagpabagsak kay Digong. Sigaw pa ng bring Duterte home. Sige. Oo, kasi habang sumisigaw kayo niyan, hindi talaga yan bibigyan ng pansamantalang kalayaan. Talaga ang rason. Hindi kailangan bayaran ni PBBM yung ICC dahil libre ang pinagagagawa niyong kagaguhan. Libreng-libre ho. Katulad yan, yung akusan nyo na binayaran ni PBBM yung ICC. Wala naman kayong ebidensya. Diba? Di ba isang malaking kabaliwan yun? Sinisiraan nyo yung ICC, sinisiraan nyo pa si Presidente. Oh, isang malaki pong kabaliwan yan. Oh, di ba? Maliwanag, di ba? Tapos, magre-request kayo, interim release sa ICC, kayo itong naninira. Wala talaga kayong utak, ano? Kayo nag-iisip, ano? Ang gawa niyong bring him home rally na wala talagang natutulungan, nadidiin pa siya sa loob. Di ba? Saan ka nakahanap na may kaso na papayag ang mga judge na iinsultuhin sila? Sige nga, and you expect na mag-a-adjust ang mga taga-ICC para sa inyo. For you. Napaka-self-entitled. Ano sabi ng mga DDS? Nakalaya na si Tatay D. Nasa Japan na. O di ba mga fake news? Mga fake news, di ba? Anong sabi ko sa inyo? Yang lawyer ni Digong dyan sa ibang planeta, sa ibang bansa, papalakasin lang yung loob nyo yan. Na huwag kayo mag-alala, mabibigyan tayo ng interim release, 100%. Akong bahala dyan. Papalakasin lang yung loob nyo, loob ng mga supporters, si Digong, pamilya ni Digong, ganyan po yung trabaho ng lawyer, palakasin yung loob nyo, kahit alam po nila na wala talagang pag-asang bigyan ng interim release itong si Digong. Bakit niya ginagawa? Private lawyer siya eh. Bakit niya ginagawa? Kasi bayad po siya. Trabaho talaga nila yun. Dinauto na naman kayo. Allergic to accountability piece. Nakakagalit. Hindi deserve ni PRRD na ganyan ang nangyayari. Kasi hindi kagagawa ni Marcos yan. Kagagawan nyo yan. Bayaran my ass. Why would he waste money paying the ICC when you are doing stupid for free? Mga my love. Diba? Imbes to zip your mouth and understand due process. Diba? You got, diba? Pinagastusan pa kayo ni Amy ng napakamahal na lawyer. Diba? May legal team kayo na amazing. Walang magagawa ang legal team nyo na amazing na napakamahal kasi hindi naman yan libre. Kung libre naman ang katangahang pinagagawa para hindi talaga mabigyan ng interim release si PRRD dahil gamit nyo siya na nasa loob lang siya. Diba? Kaya mas dumoble ang... Si Digong po ginagamit na lang ngayon ni Sara Duterte at ng iba pang mga politiko na may balak tumakbo sa 2028. Ang gusto nga nila, mamatay na si Digong eh. Para sa 2028, sila yung magwagi. Sila yung iboto ng tao. Alam niyo naman po, dito sa Pilipinas, pag ang pamilya namatay, ang anak tatakbo at sigurado mananalo. Ganun yung kalakaran sa Pilipinas. Naku po. Mga bobo nga eh, mga DDS ka. Halo to, nung nabasa ko na yung 23 pages eh. Kaya ayoko na sanang gawin to, pero request. Diba? Nakakagalit. Nakakagalit dahil hindi kailangang pumunta sa dahig, makikipagbardagulan para sa humba at ipapahiya ang sarili kong bansa para sabihin mahal ko si PRRD. Dahil kung mahal nyo siya, gagawin nyo lahat para hindi siya mas maipit sa dahig, mga be. Diba? Gagawin nyo lahat na susundin at rerespetuin ang korte. Palibhasa kasi, sanay na sanay kasi kayo, diba? Na self-entitled kayo. Main character energy kayo. Eh, ang main character lang naman, si PRRD lang. Hindi kayo. Hayaan nyo na, nagpapakilala nga sila eh. Kahit nga yung picture ni Digong doon, kinakausap ng mga taong DDS, tapos naka-video. Para kunyari, mahal na mahal nila sa Tatay D.
Tatay D, ingat ka dito ha. Kalahin mo pati larawang kinakausap ng mga baliw. Wala talaga sa hulog tong mga kupal na to. Tapos ngayon magagalit sa akin, oo, si BBM na nabayan, buang ka! Libre, day! Libre, kayo ang gumastos, yung mga bring him home nyo? Di ba? Sino ba gumastos ng mga bring him home? Di ba kayo lang din na hindi libre yan? Oo, hindi binayaran yung mga pumupunta. Pero kayo ang dumiin sa kanya, kayo. Kasi dapat, kung hindi ka naman legal team, hindi ka naman abogado ni PRRD, manahimik ka, behave, sit at home. Mga baliw nga, mga bobo nga. Bring him home, tapos sabay paninira sa ICC. Tapos sabay request ng interim release. O, hindi kayo lang din sumira kay Digong. Ha? Kayo yung nagdiin kay Digong doon sa kulungan na yun. Diba? Dahil sa katangahan nyo, ayan, nagsasuffer si Digong sa loob. Sige, galingan nyo pa. Akala nyo makakatulong yung pinaggagawa nyo sa dahig? Ha? Pinapakita nyo lang sa buong Pilipinas, buong mundo, kung ano yung tunay nyong kulay. Ha? Tunay yung ugali. Tapos mag-aaway-aaway kayo dyan na para kayong mga tanga. Oh. Ha? Rambulan, pati pagkain pinag-aawayan. Mga bakla nagsasabunutan, para yung bakla nag-aaway-aaway. Sus Mariusip, nakakahiya kayo. Ikaw ang stay at home. Dapat, ang sinabi nyo, hindi bring him home. Ang sinabi nyo, stay in prison. Oh, dyan ka lang. Tapos huwag nyo sira yung ICC. Naku po. Sabihin nyo, nabayaran yan. Oh, putang ina, kung ako yung leader dyan sa ICC, nabayaran pala. Tapos magre-request kayo. Ay, wag na, hindi pwede. Pero bilib ako, at least, nauto kayo ni Kaufman. Lawyer ni Digong, nauto kayo, napirahan kayo. Napirahan yung pamilyang Duterte. Kasi pinaasa lang kayo. Huwag kayo mag-alala, mabibigyan tayo ng interim release. Ayun, wala naman pala. Di ba? Shout out sa mga uto-uto dyan. Pero hindi. Dahil sinusuportahan nyo at sinasamba nyo yung mga anak niya na ginagawa lang naman siyang political leverage. Do not do that to my father. Simong mata, kayo ang may gawa. Tapos sasabihin, butot balat na lang daw si Digong, kahit hindi naman totoo, di ba? Nangihina na daw si Digong para yung mga Pilipino magalit at magwala, di ba? So, yun po yung gawain talaga nila, yung linlangin yung Pilipino. Oo, butot balat ka dyan, di ba? Is mga sinungaling. Ginagamit yung kanilang tatay para sa politika. Di ba? Kayo ang may gawa. Kaya nga, mahal na mahal siya, kaya sinusunod ang kagustuhan nyo. Kasi kain na kain ng tae with extra rice yung mga DDS dahil mahal na mahal nila si PRRD. Mahal na mahal talaga eh. Pati nga larawan, kinakausap na eh. Di ba? Oo, naka-high na high sa pulburon. Oo. Kasi kung normal kang tao, hindi mo po kakausapin yung larawan. Dahil high na high po sila sa pulburon, at saka yung dahon na nakahalo sa chocolate. Di, pati yung kinakausap na nila, pati yung larawan. Kasi pag nakakain ka ng dahon na yun, na nakahalo sa chocolate, siguro gumagala yung si Digong doon. Lalo na yung si Kiti-Kiti, mahilig sa chocolate yan. Buti na lang ako, nagising ako noong 2022 nung nakilala ko kayo. At doon ko sinabi sa sarili ko, I'd rather not. Kasi ayoko na minamanipulate ako na aamoy ko ng maayos. Kayo, sambang-samba sa mali naman. Sambang-samba sa pinagagawa na hindi naman tama. At hindi... Pero may tama sila sa utak. Hindi nakakatulong. Kahit sino pong tanungin yung abogado, nasabihin sa inyo na pag may kaso ka, kahit normal dapat manahimik na. Yun lang naman yung video eh. Kapag may kaso ka, manahimik ka. Di ba? Huwag nyo nang ipagtanggol. Hayaan yung korte. Di ba? Ang gumulong. O batas. Di ba? May batas naman tayo. Huwag nyo kukontrahin yung korte. Di ba? Yan yung isaksak nyo sa isipan nyo at baga nyo, ha? Mga DDS. Yan, masakit yun.
na kayo pala ang dahilan kung bakit si Digong ay hindi nabigyan ng interim release. Kayo po pala yun. Kayo yung may kasalanan. O, bring him home, bring him home, bring him home. O, na-bring him home nyo ba? May nagawa ba kayo? Sige, siraan nyo pa si Presidente. Siraan nyo ng siraan. O, ang tatamaan dyan si Digong. Ang tatamaan ng karma si Digong. O, sige lang. Yung paninira no kay PBBM, doon yan tatama kay Digong. Diba? So, ang karma, doon kay Digong papunta. Sige lang, manira kayo, manira. Bring him home. Oh my goodness. Anyway, yun lang naman yung ating video mga pre. Pero syempre, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, syempre, may TikTok, may Facebook po tayo mga pre. Sana po yung supportahan. At syempre, no? Yung mga bagong subscribers natin dyan, ako maraming salamat po sa inyong suporta. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Ingat-ingat po ang lahat.